Si Sisupala. Si Krishna ay naglakbay mula sa Dwarka patungong Hastinapura na ngayon upang dalawin si Arjuna at ang kanyang mga kapatid. Ang nakakatandang kapatid ni Arjuna, si Haring Yudhishthira, ay nagsasagawa ng isang malaking at dakilang sakripisyo na tinatawag na Rajasuya. Inimbitahan niya ang lahat ng karapat-dapat na Brahmana at mga pantas. Ang mga hari mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay inimbitahan din, pati na ang mga miyembro ng pamilya ng Kuru at Pandava. Ipinakita ang dakilang paggalang kay Krishna nang dumalo siya sa seremonyang Rajasuya at ibinigay ang mga kahangahangang talumpati na pagpupuri sa kanya. Sa seremonyang iyon, naroroon din si Haring Sisupala. Siya ay isang matagal na nakaaway ni Krishna sa napakaraming dahilan. Lalo na dahil si Krishna ang nagpakasal kay Rukmini. Dahil dito, hindi niya matanggap ang mga papuri at karangalang ibinibigay kay Krishna. Nanggigil si Sipala. Bigla siyang tumayo, itinaas ang kanyang kamay at nagsimulang magsalita ng matindi at walang takot laban kay Krishna. Nagsalita siya sa paraang siguradong maririnig ni Krishna. Mga Ginoo at ginang, maraming mga pantas at matatandang tao ang naririto. Ngunit tinanggap ninyo pa rin ang mga papuring ito para kay Krishna. Narito ang mga dakilang pantas na ang kaalaman ay walang hanggan. Pati na rin ang maraming taong nagkakamalay sa kanilang sarili. May self-realization. At sa palagay ko, alinman sa kanila ay karapat-dapat na papugayan. Hindi ko maintindihan kung papaanin ninyo napili ang batang pastol ng baka na ito. Si Krishna, iniwan ng lahat ng mga dakilang personalidad na ito. Sa tingin ko, wala siyang pinagkaiba sa isang uwak. Paano siya magiging karapat-dapat na tumanggap ng ganitong pagsamba sa dakilang seremonyang ito? Napakahangal ni Krishna na iniwan niya ang matura at nagkubli sa isang kuta. Itinayo niya sa loob ng karagatan. Tuwing lumalabas siya ng kuta, pinahihirapan lamang niya ang mga mabubuting mamamayan, parang magnanakaw o tulisan. Habang patuloy na iniinsulto ni Sisupala si Krishna, na natiling tahimik at hindi napipikon ang Panginoon. Tulad ng isang leon na hindi pinapansin ang pag-ungol ng mga asong gubat. Ngunit ang lahat ng mga naroroon sa pagtitipon, maliban sa ilan na sumasang-ayon kay Sisupala, ay naiinis. Tungkulin ng sinuman na kagalang-galang na tao na hindi tiisin
ang paglapastangan sa Diyos o sa kanya mga deboto. Ang ilan sa kanila na sa tingin ay hindi nila kayang tugunan ng maayos, ay tinakpan nila ang kanilang mga tainga sa bilang protesta at ayaw nilang marinig ang mga paratang. Ang mga hari na naroroon na mula sa iba't ibang mga dynasty ay labis na nagalit at agad na kinuha ang kanilang mga espada at kalasag upang patayin si Sisupala. Si Sisupala naman ay napakahangal at hindi man lamang nataranta ng kahit kaunti, kahit handa nang patayin siya ng lahat ng mga hari. Sa halip na tumigil, kinuha niya ang kanyang espada at kalasag, handang makipaglaban sa kanila. Nang makita ni Krishna na magsisimula ng maglaban sa gitna, nagpasya siya na mismo ang papatay kay Sisupala. Kinuha ni Panginoong Krishna ang kanyang dist at agad na pinugutan ng ulo si Sisupala. Nang mapatay si Sisupala, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng pagsang-ayon mula sa karamihan at sinamantala ito ng ilan mga hari na taga-suporta ni Sisupala upang mabilis na umalis dahil sa takot sa kanilang buhay.